Lahat kayo rito ay elite. Galing sa top business schools. Ngunit sa oras ng krisis ng group, wala ba kayong magagawa? King 1. Ang Su Group niyo. Mabilis na lulubog ang stock. Kailangan agad ng malaking pondo para iligtas. Kung papayag kang magpakasal sa akin, agapan ko agad. Li Xiao, magpakabait ka. Sinabi ko na ng maraming beses. Hindi kita gusto. Kahit bumagsak pa ang lahat ng stock ng Su. Kahit tuluyan pa itong bumagsak. Hindi talaga ako ikakasal sa'yo. Su King 1. Wala kang hiya ano? Alam mo ba na ang stock ninyong Su? Patapos na? Alam mo ba ang ibig sabihin nun? Ito ay patay na sitwasyon. Wala nang makakatulong. Maliban sa akin. Sino na nagsara ng ilaw? Ilang pirasong stock lang yan. Halos siguradong mamamatay. Sino ang pumatay ng ilaw? Sino yan? Nagmamayabang lang rito. Ilang stocks lang ang pag-akyat bagsak. Ayan na, magpapahinto sa inyo, wala kayong magawa. Marunong ka ba mag-invest sa stocks? Hindi. Pero marunong akong maghula. Ah, isa ka palang mandaraya manghuhula. Nagagawa mo pa maghula. Alam mo ba kung ano ang negosyo? MEA. Akala mo ba pwede mong batuhin ako? Su King 1. Pinakuha mo ng isang taga-bukid para hampasin ako. Sasabihin ko sa'yo, kung mamatay na akong gayon, mababankrupt ang Su Group. Ilang stocks lang naman ito. Susubukan kong hulaan. Kung mahuhulaan ang galaw ng stocks. Ang mga stock guru ay bulag na manghuhula. Hindi abutin ni Buffett to. Hehe. Anong panahon na to? Pinapalaga na pa ang mga pamahiin. Talagang walang katuturan. Kalokohan. Ang I Ching na panghuhula ay hindi simpleng pamahiin. Metapisika. Hindi pa napatutunayan na agham. Nagpapanggap lang. Ang kan ay tubig. Tubig, malas. Nasa kagipitan. Puno ng panganib. Hitong Oil. King Cheng Real Estate. Jinyao Entertainment. Bumabagsak ng todo. Magbenta na kayo. Langis. Real estate. Aliwan. Hindi lang ito ang pundasyon ng industriya. At tatlo pa sa pinakamalaking investment ng Su Group. Matagal na itong matatag. Sinasabi mong babagsak ito. Jinyao Entertainment. Ang tumpak mo naman. Talagang bumagsak nga. Akala niya siya ang manghuhula. Hulaan niya lahat. Sir, hindi ito biruan. Pakialis ka na. Tatlo. Probinsyano, umalis ka na. Ang gastok na ito ay hawak ng pamilya ni Lee. Hindi pwedeng bumagsak. Bumagsak. Talagang bumagsak. Totoong nahulaan niya. Paano ito possible? Panghuhula, nakakaapekto sa stock trading? Imposible. Siguradong yang batang yon. Swerte lang yan. Swerte lang. Tastram. Tumaas. Tumaas talaga. Diyos na talaga yan. Maligtas na ang Su Group. Bumili ayon sa sinabi niya. Si Su yan. Mozi Telecom. Tumaas. Wukong Smart Brain. Tumaas. Longteng Group. Tumaas ng malaki. Hindi posible. Hindi talaga pwede yan. Sino ka ba talaga? Ako si Lin Chan. Ako ang Fiank mo. Ikaw yung hinahanap ni Lolo. Sino pa kung hindi ako? Halika tayo sa bahay. Oy, Hindi ka pwedeng umalis. King 1. Seryoso ako sa lahat. Naligaw ang isip ko kanina. huwag kang tumangis na parang aso. Hindi kailangan ng asawa ko ng sipsip. Pero bukas, 3:00 ng hapon, mamumuhay kang parang alipin ng iba. Sino ang tinuturing mong aso? Lin Tian. Su King 1. Maghanda kayo sa mga susunod. Lolo, dinala ko na po ang taong hinahanap niyo. King 1. Malala na ang kondisyon ng lolo mo. Ano? Lolo,
Lolo, gising po kayo. Lolo, Ay naku, mukhang malapit na siyang sumakabilang buhay. Ama, mas mainam kung takpan na natin siya sa puting tela para payapang makapunta siya sa kabilang buhay. Ama, magpahinga ka na ng payapa, Itay. Sunanhay, ano ba ang ibig mong sabihin? Hindi pa namatay ang ating ama. Gusto mo na agad siyang takpan ng puting tela. Tingnan mo ang kondisyon ng ama. Hindi na siya magtatagal. Ayoko na siyang pahiyapan. Mamamanatay naman siya sa huli. Ikaw, Mas mabuti pa kung mag-isip ka na. Kung paano hatiin ang pamana. nabubuhay pa ang lolo. Naisip niya na agad ang paghahati-hati ng yaman? Sobrang labis na ng mga ugali niyo. Labis, kami ang mga panganay na kapatid. Mabuti naman ang pamilya mo, na umaasa sa lolo. At sinakop ang sugroup sa loob ng mahabang panahon. Panahon na para ibalik ito sa amin. Ang sugroup ay pinaghirapan ni lolo. At bahagi rin ito ng buhay ko. Hindi ko ito ipapasa sa inyo. Hindi yan pa siya mo lang. Wala namang iniwang testamento ang matanda. Patay na siya. Ako ang unang tagapagmana. Hindi mo ako mapipigilan. Ibigay mo dito. Tatay, maya-maya lang, magpahinga ka na. Ngayon nandito ako. Kahit si Haring Kamatayan, hindi niya mauwi. Hindi pa namatay ang matanda. Nagmamadali na kayong magtakip ng puting tela para na agad hatiin ang mana. Grabe, ang dakilang pagkamagalang mo naman. Ano bang karapat-dapat ka? Akalain mong may karapatang ayusin ang bahay ng Su. Hindi ko sana pakialaman ito. Pero inayos na kami ng lolo. Bininyagan niya ako ng ganitong magandang asawa. Su King-wan. Siya ang Tatay. Siya ang hinanap ni lolo, si Lin Qian. Lin Qian. Talaga bang kaya mong gamutin ang lolo ko? Siyempre naman. Sa kanya lang, Su King-wan. Parang naloko ka na at pilay na. Siyempre siya lang daw ang makagagaling. Kung may sakit siya, naniwala ako. Pero ito, isang pulubi galing sa bundok lang. May magagawa ba yun? Dadalhan ba natin na hingal ang lolo? Su King-wan. Marami na malilin lang ngayon. Huwag kang magpadala sa kanya. Manlilin lang ba siya? Subukan mo, doon mo malalaman. Lin Qian. Kapag nasagip mo ang lolo ko, gagawin ko ang kahit ano mo. Magpapakasal sa'yo. Pwede rin. Sige, ikakasal na. Naapi ng kawalang utang loob ang lolo natin. Naipon ang galit sa dibdib niya. Nagkaroon ng atake sa puso dahil sa matinding galit. Kaya siya nawalan ng malay. Gustong gumaling? Hindi mahirat. Nagsasalita ka ng walang basehan. Ang lolo naman ay pagod na sa trabaho at sakit. Pwede siyang mamatay dahil sa karamdaman. Ano ang kinalaman ko riyan? Wala pa akong iniutos na pagiging hindi mapagmahal. Bakit ka naman agad nag-amin? Sige. Hindi na ako makikipagtalo. Gusto ko lang makita kung paano mo siya gagamutin. Hayaan natin siyang subukan. Kung hindi niya magawa, sasagutin siya ng pamilya Su. Lin Qian, paano mo siya gagamutin? Tutulungan ng pamilya Su ang lahat ng kailangan mo. Madali. Lin Qian, kaya mo ba? Naggapanggap ka lang. Bakit ka nagmamadali? Ngayon papasok ang susi ng paggagamot. Naku, anong ginagawa mo? Nahimatay si Lolo dahil sa galit na dulot mo. Ito ang susi ng paggagamot. Kailangan lang na mailabas ang galit niya. Bakit mo ako sinampal? Epektibo pala talaga. Ayos. Lolo, Ang ginhawa, halos mamatay ako sa inis. Lolo, Gumagana pala to. mabuti na wala kang sakit, Lolo. Ayos lang. Kanina dahil sa anak na yon, halos mamatay sa inis. Ngayon nawala na ang inis. Mas magaan na ang katawan niya. Lolo, kanina siya ang nagligtas sa iyo. Ang pangalan niya, Kumusta po, Lolo? Ako si Lin Chan. Ikaw ang fiancé ni Su King-wan, Lin Chan. Sage. Hindi talaga ako nagkamali sa'yo. Salamat sa'yo ngayon. Kung hindi, Papayagan ko sanang mamatay siya dahil sa anak na yon. Lumuhod ka ngayon. Papa, hindi ako. Lagi ko lang gusto ang mabuti para sa iyo. Hindi mo na kailangan magsalita. Kakaidlip ko lang kanina. Pero narinig ko ang lahat ng ginawa mo. Mula ngayon, wala na akong anak na gaya mo. Hindi naman ganun, Papa. Hindi ganun ang nangyari. Dongyang, paliisin mo na silang lahat. may dumating na tao. Hindi ganun. Huwag, Papa. Pakawalan mo ako. Hindi ganun. Hindi, Papa. pakawalan mo ako. Lin Chan, Lolo Su. ang guwapo at kaakit-akit. Isang punay na lalaki.
Buti na lang napagkasunduan namin ng iyong master ang kasunduan. Kung hindi, ang ganyang mabuting manugang, tiyak na may mag-agaw. Ipapanagda ko na si Sukingwan para pakasalan ka. Lolo, anong panahon na ba to? Bakit pa ang usapan ng kasunduan? Bukod pa, kapwa lang namin siyang unang beses nakakita. Hindi ako sang-ayon. Papa, kahit na iniligtas niya ang buhay mo, hindi magkasing antas ang pamilya namin. Hindi niya kayang tumapat sa atin. Kalokohan. Mapapangasawa si Sukingwan kay Linchan. Kami ng pamilyang Su ang nakaangat dito. Biyaya, to na pinagpala pa mula sa maraming buhay. Sukingwan, wag nang pumili ng araw, gawin na agad. Bukas na kayo magkapakasal. Lolo, Tapos na yan. Linchan, ngayong gabi, matutulog ka sa kwarto ni Sukingwan. Magbond kayo ng husto. Said. bakit nandito ka sa kwarto ko? Ako ang asawa mo. Bakit hindi ako pwedeng pumasok sa kwarto mo? Bukod pa, hindi ba sinabi ni Lolo na dapat kaming mag-bond? Naku, anong panahon na to? Hindi mo naman sineseryoso ang kasunduan, di ba? Say ko lang ha. Magpapakasal ako sa'yo. Para lang mapasaya si Lolo. Sa tingin ko, tayong dalawa. Kailangang magtakda ng 3 patakaran. Sang-ayon ako. Una, ikaw ang asawa ko. Ako ang asawa mo. Hindi mo maaring tanggihan iyan. Pangalawa, huwag mong pagnanasa ang ganda ko. Huwag mong gamitin ang pagkakataon para hawakan ako. Ako, naaakit sa'yo. Pangatlo, mahilig akong matulog ng maaga. Huwag mo akong pilitin magpuyat. Hindi ikaw. Mukhang mahinhin at tahimik ang dalaga. Gumigising ka na parang baboy. Bahala na. Unahin ko munang. Tapusin ang utos ng master. Ayusin muna ang usapin ng Shenlonghi. Tae, sino ba itong si Liu Huaqiang na mayabang? Matagal na tayong naghihintay. Tumahimik ka. Si Liu Huaqiang ang may kapangyarihan sa Shenlonghui. Kung ikukumpara sa Shenlonghi, walang kwenta ang pamilyang Li. May 2 malalaking kawal si Tito Qiang, Qinglong at Hihu. Sila ang humahawak ng itim at puting mga gawa sa Qingcheng. Hindi man kami kasing lakas ng dragon at tiger. Kapag naging aso kami ni Tito Qiang, unlad ang pamilyang Li. Bakit ka nandito? Ikaw na naman. Tiyak na oras ka pa rin para magpaaso. Ako ang tatay mo. Huwag magdulot ng gulo. 3. Lumuhod. Tito Qiang, handang maging aso ang pamilyang Li. Talaga namang nagpaaso sila. Ayan, hindi ba tama ko? 3:00 ng hapon. Dumating ng oras para magpaaso. Karapat-dapat ba kayong maging aso ni Tito Qiang? Umalis kayo agad. Papapatayin kita. Alis na kami, alis na kami. Teritoryo ito ni Tito Qiang ng Shenlonghi. Mga hindi kasali, umiwas kayo. Tanungin mo si Liu Huaqiang. Hinog na ba ang balita tungkol sa kanya? Akihintay lang po. Ano ba ang sinabi ng batang ito? Ako nga si Liu Huaqiang. Yung sinabi mo kanina, sino ang nagsabi sa'yo? Tingnan mo. Ano ito? Sumasaludo sa Shenlonghi Yao Master. Ano pa hinihintay mo? Bilis, sumaludo ka sa Shenlonghi Yao Master. Sumasaludo, Young Master. Si Liu Huaqiang, lumuhod siya sa kanya. Hindi basta-basta ang batang ito. Ay, mukhang kailangan nating makipag-ayos sa kanya. Shenlonghi Yao Master. Silin Qiangdong, presidente ng Qingcheng Branch. Inaghihiwalay ang aming Shenlonghui. Nagatag sila ng Hilonghui. Sila ang kumukontra sa amin sa buong Qingcheng. Naapektuhan ang maraming negosyo. At may bakas ng mga Hapon sa likod nila.
Hinihiling namin na lumabas ang Shenlong Hui Yao Master. Ikaw ang mag-ayos lang. Ako. Ako ang papatay. Opo, Young Master. Bukas, Longting Grand Hotel. Sa Chan Private Room. Hinihiling din namin na pumunta po kayo. Sir, 1,000,000 kapatid mula sa Shenlong Hui namin. Tutugon agad sa inyong utos. Natutulog pa rin ang maliit na baboy na ito. Mahal, gumising ka. Gumising ka na. Lin Chen, Asawa, gising na. ikaw na pervert. Suking Wan, isama mo si Lin Chan mamasyal. Palalimin ninyo ang samahan. Opo, lolo. Umupo ka sa likod. Bumaba kayo. May kontrata akong pipirmahan mamaya. Ikaw na lang mag-isa mamasyal. IL 6,600 at Suking 6 Wan, pasensya, nahuli ako. So ito ang batang sinasabi mo sa akin. Ang payak na taga-baryo na iyon. Batang yon pala ka, di makakapasok sa buhaying swan. Kung mahiya ka, umalis ka na. Tigilan mo na ang pagdikit kay Suking Wan. Sige, tayo na. Pag-uwi, alam mo kung paano kausapin si lolo ko, di ba? Alam ko, sasabihin kong maayos ka. Magmamahalan kami bilang mag-asawa. Tama na ang buong araw na pagmamahalan, ok na? Young Master. Malugod na tinatanggap ang Young Master. Young Master, pakiuna po kayo, maglibot lang. Ako muna ang maghahanda. Kiyaw. Sabi mo, ipapakilala mo sa akin ang investment project na yun. Sino ang inimbitahan mo? Siyempre ako naman. Li Xiao, sa wakas dumating ka na. Kiyaw. Ang kausap mo pala ay si Lipu. Kahapon pa nga, in-threaten niya ako sa kumpanya ko. Naku, ang aking matalik na kaibigan. Sa Li Xiao noon ay nagmamadali lang din. Nilayuan niya ay tumulong sa'yo. Dumating siya para humingi ng tawad. Ikaw, Talagang sorry ako, Li Xiao. Gusto ko sanang ipaayos sa'yo. Ang Qian Private Room. Pero may narinig akong darating na malaking tao. Nakakahiya, kanino ka pa naman napunta? Alam ko kung sino yon. Si Shenlong He na si Kuya Qiang. Si Liu Hueqiang. Kahapon, ang tatay ko. Dinala na kami para kumustahin sila. Mulang gayon, ang pamilyang Li namin. Kasama na ng Shenlong He. Hindi ko akalain na ikakabit ng pamilyang Li ang Shenlong Hui. Kung ganoon, ang pamilyang Li, parang tatawid na sa langit. Ang galing pala nitong si Liu Hueqiang, useful. Siyempre naman. Suking Wan, seryoso talaga ako noong nakaraan na tulungan ka. Yung batang yon lang ang nanggulo. Gayong gabi may dalang malaking proyekto kami sa S-City. Kung makikipag-usap ka lang ng maayos ngayong gabi, yon na ang malaking proyekto para sayo. Ang proyektong ito magiging sayo. Li Xiao, magrespeto ka. Ako. Ikakasal na ako. Ano? Ikakasal ka na? Asawa. Lin Chen. Bakit ka nandito? May nag-imbita sa akin sa Chan Private Room. Suking Wan, sabi mo ikakasal ka? Hindi kaya tong simpleng lalaking yan? Sabi mo may tao sa tiyan? Inimbitahan ka raw Kane.
Naku, alam mo ba kung sino ang may Qian private room? Siya si Liu Huaqiang Shenlonghi. Si Liu Huaqiang ang nag-imbita sa akin. Ano? Si Tito Liu Huaqiang ang nag-imbita sa'yo? Hindi ka karapat dapat maging aso niya. Ikaw pa ang magmamadali maging aso. Sige, ikaw na lang magpaaso. Huwag mo akong isali. Ikaw, Mahal, dadalahin kita sa Chan private room para kumain. Tama na, Lin Chen. Ang taong gaya ni Liu Huaqiang malaking tao yan. Paano siya mag-imbita sa'yo? Bakit puro kasinungalingan ang sinasabi mo? Mahal, hindi Diyos si Liu Huaqiang. Sino ng asawa mo? Lin Chen. Isasabi ko sa'yo. Hindi ako asawa mo. Umalis ka ngayon din. Mahal, maghintay ka hanggang kumalma ka. Ipapaliwanag ko ulit. Tara na. naku, sinabihan ba kita na umalis? Inyuros kira. Gayon din. Maghihiwalay ka kay Su Qingwan. Ikaw ang nag-utos sa akin. Sino ka para umutos? At ikaw, ano ka naman? Si Li Xiao ay anak ng pamilyang Linong Qingqiang. Taga-baryo ka lang at walang kwenta. Pinagbigyan ka niya, binigyan ka niya ng mukha. Si Li Xiao, wala yang kwenta. Maging alipin niya. Ayaw ko pang marinig yun. Sag, napagalit mo ako. Maliban kung luluhod kang gayon, himingi ka agad ng tawad. Kung hindi naman, papapatayin kita. Mangahas ka bang saktan ako? Papatayin kita. Ikaw. Asawa, hindi talaga kita niloloko. Kung hindi ka naniniwala pa, sumama ka sa akin, makikita mo. Hinto. Sinaktan mo akong gayon. Alam mo ba kung sino ang tatay ko? Kahit papaano, hindi ako. Kung di mo alam, mas mabuti pang umuwi ka at tanungin ang nanay mo. Hindi ako naniwala na hindi kita papatayin ngayon. Hintayin mo ako. Pinahagupit ko na siya. Dali ka dito. Dadating na ang tatay ko. Tiyak na patay ka na. Malakas ba ang tatay mo? Siyempre, si Li Xiao ang tatay niya. Siya ang chairman ng Li Group. May assets na bilyon-bilyon. Marami silang mga tauhan. Isang daliri lang niya. Maarin kanyang durugin. Lee Group, sila'y may hawak sa itim at puti. Mga tao nila, tinatapakan lang ng Shenlonghui. Papatayin ka nila. Hindi man lang nila ipipikit ang mata. Walang pakundangan. Malabong di dumugo ngayon. Pinagalitan mo si Li Xiao. Kahit sino pa ang dumating, di ka maliligtas. Lin Chen, lumayas ka na. Nako, Maliban kung luluhod kang gayon, at magyuko at humingi ng tawad, at ipapahugas kay Su Qingwan. Ipadala siyang malinis sa kama ko. Kailangang umalis ka agad, baka dumating ang tatay ko. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang tinatawag na madugo. Ano ang tunay na kalupitan? Ano ang makapangyarihang impluensya? Gagawin kitang mas masahol pa sa kamatayan. Tumakas ka na. isang simpleng pamilya lang ang Li. Hindi ko pa sila pinapansin. Sino ba ang napakabangkang gumawa nito? Nangangahas na saktan ang anak ni Liu Quan. Sana dumating ka na rin. Yun ang bastos na kumatok sa akin. Iwan. Siya ba yung kayang piliting lumuhod pa kay Liu Huaqiang? Hindi kami magpapatalo sa kanila ng pamilya Li. Grabe, tapos na tayo. Ngayon nakipagsabuatan pa ang Li sa Shenlonghui. Wala na kaming magagawa para sa'yo, su pamilya. Lin Tian, hindi ka ba masyadong mayabang? Halika, tumahol kang 2 beses. Gusto kong marinig. Tumahimik ka. Mabuhay, Jilin. Bakit mo ako sinaktan? Dapat ikaw ang sinaktan niya. Pinapatahimik kita. Bakit noong una hindi ka nalang pinababaril sa pader? Kung magtatala ka pa, babasagin ko ang mga paa mo. Siya ang umano'y nanakit sa akin. Humingi ka ng tawad. Pasensya na. Ikaw. Ginoong Lin Tian, nakakahiya po talaga. Alam ko ang ugali ng anak ko. Malinaw yan sa akin. Huwag po kayong mag-alala. Papaalalahanan ko siya ng maayos. Mas mabuting asikasuhin mo ang anak mo. Opo. Huwag mo na siyang hayaan magpakatuta sa iba, na makialam pa sa asawa ko. Tiyak pong asikasuhin. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob na sumisigaw dito? Maganda, no. Kung marunong kang mag-isip, gumiti ka nga para sa akin. Hoy, bata. Mas mainam na mag-ingat ka. Alam mo ba kung sino ang kasap mo? Alam mo ba sa kanino ka nakikipag-usap? Mukhang may lakas ng loob.
Sage, narinig ko. Sige, sabihin mo na. Gayon, makinig ka ng mabuti. Ang tatay ko ay ang chairman ng Lee Group. Si Leo Kan. Tumangis kang parang aso ng 3 beses ngayon. Baka hayaan ka namin. Ano ba ang Lee Group yan? Ginamitan mong lakas ang tatay ko. Patayin kita. Mukhang, Matagal na akong umiwas sa gulo. kayo mga kabataan, Lalo kayong nagiging mayabang. Kung ganun, Ako na ang magtuturo ng leksyon para sa pamilya ninyo. Tuturuan talaga kita. Sulong, tingnan natin kung sino ang may tapang. Kuya Hihu. Sinasabi nila si Hihu. Siya ang Hihu sa ilalim ni Liu Huaqiang. Siya ang namamahala sa underworld ng Qingcheng para sa Shenlong Hui. Marami na siyang pinatay at napakalaki ang kinita. Ang Longteng Hotel na to ang teritoryo ni Hihu. Kuya Hihu, buti po ang pagdating ninyo. Ako si Liu Quan. May pwesto rin ako rito sa lungsod. Ang batang iyan. Nangahas siyang saktan ako sa teritoryo ninyo. sinuntok ka. Ano yan? Tingnan ninyo. Kuya Hihu. Siya yon. Napakamayabang niya, mapang-api. Hindi niya kayo iginagalang, pati si Un Klekyang. Tama. Kailangan niya ng paliwanag. Paliwanag. Anong paliwanag? Sinaktan ka ng anak ko, may reklamo ka. Hahaha. Anak, Ninong, inaasa pa nila na ililigtas ninyo sila. Hahaha. Ang pamilya Shen ay ang pinuno ng 4 na dakilang pamilya. Ikaw sa Liu Quan ay walang kwenta sa harap ni Shen Zuokun. May lakas pa ng loob na makialam sa akin. Ipapatay ko kayo ng mga tao sa Shenlonghe. kung ang mga basurang yan ay ayaw sumunod, alisin natin sila sa harap. Ninong, ako na ang bahala. Hahaha. Huwag kang lumapit. Kung lumapit ka pa, tatawag akong pulis. Dumating na sa Chief Yang. Chief Yang, dumating na po kayo. Ito yung salarin. Pinagmamaabuso niya ang kapangyarihan. Sinasadyang gumawa ng gulo. Pinapalo ang mga mamamayan. At ginugulo ang kapayapaan. Totoo po, Chief Yang. Kayo ang namamahala sa seguridad ng Qingcheng. Bigyan naman po kami ng katarungan. Ganun ba? Bilang punong pulis ng Qingcheng, kailangan kong kumilos. Matay ka na lang, bata. Mga tao, dapin iyo ang mga salarin yan. Kuya, hahaha. Akala ko hindi ka na darating. Nandito si Tito Kuyang sa Longteng Hotel ngayon. Ako siyang Xiaolong. Di ako mawawala. Yang Xiaolong at Su Hiyu, dalawa silang malalakas. Hindi ba? Ito ba? Kumusta, Tito Long? Sino ang magpapatawag ng pulis? Ikaw ba ang tatawag? Ipa-report pa ba natin? Ipakikilala ko sa lahat. Yang Fiolong. Tito Long ko. Hep ng Qingcheng. Sagot niya ang seguridad ng Qingcheng. Suhehu. Padrino ko. Emperador ng underworld ng Qingcheng. Pinamamahalaan niya ang ilalim ng bayan. Ako, Shen Zouken. Yang master na Shen. Namamahala sa pinakamalaking grupong pinansyal dito. Dito sa Qingcheng. Ako, Shen Zouken, kumakatawan sa pamilya Shen. At kumakatawan rin sa Shenlonghe. Ano ba ang Li family sa harap ng Shen family? Ikaw, Liu Quan, sa harap ng Shenlonghe. Ano ka ba? Wala kayong halaga. Opo, tama po kayo. Ang aming Li family, sa harap ninyo, ay walang kwenta. Mapagbigay po kayo. Pakawalan ninyo kami. Pinahintulutan ko ba kayong umalis? Di pa tapos ang problema. Di ba pinagsampal ko na kayo kanina? Medyo sumasakit na kamay ko. Paano na yan? Hindi ang gagawin ay, Ganito na lang. Magpatira pa ka at himingi ng tawad sa akin. Ikaw, Anong ikaw mo? Di mo ba narinig ang sinasabi ko? Bibigay kita ng 3 pagbilang. Kung hindi ka magpapaluhod, pamilya ng Li, tatanggalin sa Qingcheng, at buburahin ang pangalan nyo sa lahi. 3. Sino ka nga ba? May lakas ng loob tumahol ng ganyan? Lin Chen, lokohan mo na ba ang lahat? Hoy, kung gusto mong mamatay, huwag kaming kalabit. Hinampas mo ako? Ano, hinampas kita? Ang kapal ng mukha mo. Sumasakit na kamay ko. Kung susunod sa salita mo, dapat bang ikaw ang lumuluhod at humihingi ng tawad? Sage, tignan natin. Paano mo ako papipilitang magpaumanhin? Dito kayo. Lin Chen,
Tumakas ka na muna. Nasa likod nila si Liu Huaqiang. Si Liu Huaqiang ang hari ng ilalim sa Qingcheng. Sa Qingcheng, ang Shenlonghui ang nag-aari sa lahat. Umalis ka na bago pa mahuli ang lahat. Nagmamayabang ka pa ring asawa ni Su Qingwan? Wala naman itong kinalaman sa amin. Ikaw mismo ang nagpakialam dito. Dahil sa'yo, wasak na ang pamilya namin. Lin Chen, iniligtas mo ang lolo ko. Hindi ka pwedeng mamatay dito. Gusto niyang samahan ko siya. Ano pa man ang mangyari, Akin ka. Walang ibang makakahawak sa'yo. Para sa iyo. Luluhod ka sa harap ko. Humingi ka ng paumanhin. Zukon, huwag mong dumanan ang sahig. Baka magalit si Tito Qiang. Ninong, hindi ko pa nasisyahan ang babae niya. Gusto kong paglaruan siya ng dahan-dahan. Pipilitin ko siya ng todo. Tumahimik ka. Sinabi ko sa'yo. Magpaumanhin. ayun tapos na. Saji, ang aking pamilya, Shen, ay may daan-daang bilyong piso. Kami ang may-ari ng higit 50% ng yaman ng Qingcheng. Ngayon, naging anak pa ako ni Teja-shu. Nakautang na loob ako sa Shenlonghe. At si Liu Huaqiang ang nasa likod ko. Papatayin kita mamayang gabi. Hindi kita hahayaang umabot sa umaga. Ngayon din, tatarin kitang ipapakain sa aso. Ginoong Shen, huwag po kayong magpadalos-dalos. Itong Ginoo rito. Hindi siya basta-basta pwedeng galitin. Umalis ka. Papatayin ko siya ngayon. Kahit si Jesus na ang dumating, hindi niya siya mililigtas. Patayin ninyo siya. Ang tapang mo naman. Hindi ko alam kung kaya kong iligtas siya. Sino ka ba? Tito Qiang. Nandito nga si Tito Qiang. Malinaw na kakaiba ang relasyon ni Tito Qiang kay Lin Chan. Magandang araw, Tito Qiang. Sumasainyo, Tito Qiang. Bumangon ka. Ang sinabi mo kanina, kahit si Jesus, hindi siya maililigtas. Kaya ko ba siyang iligtas? Kaya ko. Tito Qiang, kayo ang pinakamakapangyarihan sa Qingcheng. Pero itong binata na ito, ininsulto niya ang Shenlonghe. Hindi niya kayo binibigyang halaga, Tito Qiang. Tapos na ba kayo magsalita? Kung tapos na, magkakamatay ka. Sej. Tito Qiang, ano ang ibig ninyong sabihin? Hindi ba malinaw ang sinabi ko? Tio Qiang, hindi ko kasalanan to, Tio Qiang. Tio Qiang, si Shen Zokun ginawa niya para maayos ang handaan. Baka naging sobra ang paraan niya. Pasensya na, young master. Pero, hindi ka dapat mamatay siya. Nakasakit kay Lin Tian. Gusto mo pang mabuhay. Shenzukun, Magmadali ka, magsorry ka kay Lintian. lumuhod ka. Tawagin mo siyang lolo. Patawarin kita. Walang hiya. Ako ay miyembro ng Shenlonghe. Sinasabi mong magsorry ako sa'yo? Minamalit mo ang Shenlonghe. Minamalit mo si Tio Qiang. Lin Chen, hindi mo pinapahalagahan ang buhay mo. Sakto, pagkakataon, to para magpakitang gilas. Magataw, baliin ninyo ang mga binti niya. Ipakita sa kanya na hindi dapat malitin ang Shenlonghe. Hindi dapat malitin si Tio Qiang. Ikaw, lumuhod ka. Cutie. Hindi ka pa lumuhod at tawagin siyang lolo. Lumuhod ka at tawagin mo siyang lolo. Bilisan. Lolo. Hindi ka ba kumain? Lolo. Mabait na apo. Pinapatawad kita. At siya naman? Shen Zukon. Si Liu Quan, di ba? Chairman ng Li Group. Pasensya na po talaga. Hindi naman namin sinasadya. Shen Zukon. Ikaw kayo, ito. Tio Qiang. Maari na ba akong umalis? Kung ganun naman, maaari na kayong umalis. Ngunit may isa pa. Kung ulitin ninyo, paparusahan kayo, 3 hiwa, 6 na butas. Sej. Opo. Maraming salamat sa inyo ngayon. Walang anuman, walang anuman. Ang batang to. Puno ng kalokohan. Dapat sabihan ng parusa. Nililinis ko lang ang pangalan ng Shenlonghui. Aha. Nga. Gawin natin ang naaapa. Yang master ng Shenlonghe. Kain muna tayo. Hindi na ako kakain. Ayusin mo muna ang mga bagay sa loob ng Shenlonghe. Ayusin muna yan, saka na. Opo. Asawa. Tara, umuwi. Anak, kapag nakita ninyo si Lin Chan, tratuhin ninyo siya na mabuti. Swerte lang siya. Nang naglilinis ang Shenlonghe. Anong sinasabi mo, ikaw?
Alam mo ba? Alam mo ba kung gaano kadelikado ngayon? Pati ang pamilya Shen, inatake mo. Maniniwala ka ba? Madali kanyang mapapatay. Hindi ba tinawag ko na si Liu Huaqiang na pumunta? Lin Chen. Wala kang hiya. Malaking tao si Liu Huaqiang. Ikaw bang magsasabi na ikaw ang tumawag sa kanya? Alam mo ba? Binayaran nila ng malaki para subukan ka. Ginamit ka nila para sa pangalan nila. Ako, Signa. Hindi na kita tatanungin. Kapag papasok ka mamaya, alam mo kung paano ka makikipagsalita sa lolo ko, di ba? Signa, alam ko na. 8. 8. MM. Lin Chen. Sino ka? Ako pa ang magtatanong, sino ka? Pumasok ka lang, sinasamantala mo na ako. Ako ba ang sinasamantala? Ikaw pa, sinisigaw mong magnanakaw. Lin Chen. Tingnan mo ang tono ng pananalita mo. Siya ang pinsan ko. Ah, hipag pala. Kumusta? Ako ang bayaw mo. Lin Chan. Yan lang yon. Maging bayaw ko siya. Hindi ka naman nagkakawang gawa, di ba? Emmy. Lin Chen. Bumalik na kayo. Nag-enjoy ba kayo? Lolo. Grabe, ang saya namin. Lolo, sobrang saya. Si Su Qingwan. Malaga siya. Sage, kayo naman. Magkakasundo kayo. Sakto. Si Xiao Tsuna. Kayo, mga bata, kilalanin ninyo ang isa't isa. Hayaan ninyo si Lin Chen makisama sa grupo ninyo. Ayoko makisama sa grupo niya. Su Qingwan, sabihin mo kay Xiao Tsue na huwag magtampo. Magaling si Lin Chen sa medisina. Baka nga, kaya niyang pagalingin ang kanilang namamanang sakit. Lolo, alam ko na. Yung sinasabi mong taga-baryo, talaga bang marunong magpagaling? Siya daw ang nakapagpagaling kay Lolo. Baka naman. Pero nanay, matagal na siyang paralitiko dahil sa sakit na iyon. Hinuntahan namin ang mga kilalang doktor. Wala pa rin. Paano siya makakapagpagaling? Xiaoxu. Signa, Sukingwan. Ayos lang ako. Gutom na ako. Pwede ka bang maghanap ng makakain para sa akin? CJ. Mahal. Hindi maganda na nakatalikod ang puwet mo sa iba. Hindi magalang. Ah. Ikaw pala. Pervert. Papatayin kita. Bitawan mo. Kung hindi ka bibitaw, atawag ko ang pulis. Hindi ito tama. Hindi ba ito ang kwarto ko? Pumasok ka sa bahay ng walang permiso. Dapat ako ang magrereklamo sa pulis. Anong kalokohan yan? Ito kasi ang kwarto ng ate ko. Wala akong pakialam. Pumasok ka dito sa gitna ng gabi. May masamang balak ka. Ako. Ano yan? Ipaliwanag ko ng maayos. Possible ba na si Su Qingwan ang asawa ko? Kaya ang kwarto niya. Kaya kwarto ko yan. Nakahiga ka sa kama ng asawa ko kagabi. At hindi ba gagawin mong ligawan ang bayaw mo? Ako ba ang nag-aakit sa'yo? Anong trip mo? Kakatapos mo lang hampasin ang puwet ko. Hindi tama yan. Sabi nga ng kasabihan, ang puwet ng hipagkalahati lang ng kay bayaw. Kung di ka naniniwala, tanungin mo ang ate mo. Anong klase ng walang kwentang kasabihan yan? Sage. Pupunta ako kay ate ngayon din. Oy, Anong nangyari? Halika. Dahan. Witch curse Totsin. Anong ginagawa mo? Gagamutin kita. Tunay nga, witch curse Totsin. Buti na hanap ko agad. Kung hindi naman, sira na ang isang paa mo. May paraan ka ba na makakapagpagaling ng aking paa? Magtiwala ka sa bayaw mo. Huminga ka ng maayos. Ano nang ginagawa ninyo? Su Qingwan. Kami. Lin Chen. Ang sama mo naman. Siya ang kapatid kong babae eh. Hindi naman. Mahal, pakinggan mo muna ako. Dinidiligan ko siya para gumaling. hindi ka naniniwala. Tanungin mo siya. Bayaw kanina. Palagang gumagamo siya sa akin. Xiaoxu. Huwag kang magpapalinlang sa kanya.
Paano naman may paghawak sa hita sa paggamot? Gusto lang niya manloko sa'yo. Talaga, ginagamit ko ang tunay na key para alisin ang witch curse toxin sa kanya. Kung naantala pa ng kaunti, parang magiging paralitiko na siya. Bakit nandyan pa rin ang marka ng sampal? Nangyari ba talagang? Ginamit mo ang pagkakataon para abusuhin ako. Pero kanina naputol naman yun. Kulang na lang, isang hakbang na lang. Eh, anong gagawin mo? Ayos na. Lumakad ka ng 2 hakbang, subukan mo. Tama na to. Suking Wan, hindi na masakit talaga. Parang gumaling na ako. Mahal, nakikita mo ba to? Hindi kita niloko. Bayaw, ang galing mo talaga. Lalabas ako kumuha ng pagkain. Mahal, sasamahan kita. Hoy, hoy, hoy. Ako ang bayaw mo. Mag-ingat, baka makaapekto. Mahal, huwag kang magalit. Lin-chan, Suking Wan, halika kayo rito. Anong nangyari sa lolo? TSK. Inag-isipan ko, ang pagkapakasal mo kay Lin-chan, masyadong biglaan. Palagi kang abala sa kumpanya. Wala kang panahon para palagiin ang pagmamahalan ninyo. Kaya, Dapat kayong maghiwalay. kalokohan, anong hiwalayan? Tatay, Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? ipapasok ko si Lin-chan para magtrabaho sa kumpanya, para mas madaling lumago ang relasyon nila. Tatay, lolo, Hindi pwede yan. Yung nakapasok sa sugroup, lahat ay mga pinakamahusay na graduete. Kahit ang mga janitor, lahat may kolehiyo diploma. Siya ay batang galing bundok, hindi marunong ng anuman. Anong magagawa niya sa kumpanya? tama nga. Bukod pa rito. Ang kumpanyang ito, walang posisyong bagay sa kanya. Pwede namang iayos. Sino ba ang ipinanganak na agad marunong ng lahat? Kung hindi, kayo na ang magturo. Tapos na ang usapan. Lin-chan, bukas, sasama ka kay Suking Wan upang sabay kayong magtrabaho. Opo lolo, walang problema. Mahal, mamaya ulan, magdala ka ng payong. Kalokohan. Sabi ko na, ulan nga. Huwag kang matakot. Sino ba ang natatakot? Kulog lang yan. Hindi ako maniniwala. Ulan talaga? Mrs., alis ka pa ba? Sino nagsabing hindi na? Ibaba mo ako. Said. Tara. Hindi mo ba pwedeng? Itapon yung damit mo. Pumapasok ka ba sa opisina na ganyan? Hindi ka nahihiya. Mas nahihiya pa ako. Mrs., ako, Huwag mo akong tawaging misis. Ito ay opisina. Tawagin mo akong susi. Susi, ang ibig nyo bang magpasok ng bagong security guard? Pero, alam ninyo naman ang patakaran ng kumpanya. Paano kung magreklamo ang mga shareholders? Bilang presidente ng kumpanya, wala ba akong karapatang mag-assign? Kahit isang security guard, ang ibang mahalagang departamento. Alin ang wala? Mga taong inasing nila. Paano napunta rito? Kailangan sundin ang mga patakaran. Hindi po, Susi. Tatanong ko lang, pwede ba namin i-assign siya? Ayusin ko na ang papeles. salamat, Mrs. Zhang Kuwang, ito ang asawa ni Susi. Alagaan nyo siya, ha? Kailangan talaga. Alagaan ninyo ng maayos. Pero, hindi pa sanay itong bata. Walang espesyal na training. Sana di siya magulo, no? Magulo. Mas nakakatawa pa nga. Ayos ang damit. Hindi papayagang pumasok. Bro, bago lang siya rito. Unang araw sa trabaho. Pakisuyo, gabayan niyo ako. Walang problema. Sabi ko sa'yo, ang mga security dito, hindi basta-basta trabaho. Kailangan marunong sumuri. Tama. Dito sa atin, may 3 hindi dapat galawin. Nakikita mo ba, yung taong iyon, Zhang Kuang, ang captain namin. Palayaw niya, Zhang Mataba. Pag inisahin mo siya, lalala ang buhay mo. Na, ang ikalawang huwag ay. Sandali. Hindi ko man alam.
Ano yung tatlong huwag galawin na yan? Pero ang lalaki, hindi maayos ang bihis. Hindi siya pwedeng pumasok. Naku, Hello, sir. Hindi maayos ang bihis. Hindi pwedeng pumasok. Bulag ka ba? Ikaw, hinahadlangan mo pa ako? Alam mo ba kung sino ako? Ikaw, hinahadlangan mo pa ako? At naglakas loob ka pang kumilos. Akala mo ang security natin. Para lang palabas. Inaatake mo ako? Patayin kita ngayon. Hindi ka sumusunod, no? Bilang isang security, trabaho kong magpanatili ng katahimikan. naalala mo pa ba sinabi ko sa'yo? Tungkol sa tatlong hindi dapat galawin, siya ang pangalawa, si Wenji, young master. Mayon ang unang araw niya sa trabaho, hindi kanya kilala. Patawarin mo na ang malit na pagkakamali niya. Huwag mo siyang guluhin. Ako ba ang may karapatang magsalita rito? Ano bang karapatan mo? Tanga ka. Pati ako hinarang mo? May problema ka na. Sangkwang. Grebe, taba mo. Lumapit ka rito. Heto na, heto na. Su Xiao, bakit mo ako tinawag? Ang asong gwardiya na to. Ikaw ba ang kumuha niya? Kuti. Inakala niyang kaya niyang hampasin ako? Ayusin mo na yan. Kiki. Nangahas siyang hampasin si Su Xiao. Hindi kita papakawalan hanggang magkalat ang tae mo. Tapos, malilinis kita. Siya ang magulong pananamit. Lumabag siya sa alituntunin ng kumpanya. Siya ang unang sumugod. Kapitan, siya ang kapitang guwardiya namin. Ayaw mo na bang makisama? Anong sabi tungkol sa kapitan? Dapat lalo siyang sumunod sa mga patakaran ng kumpanya. Akala mo kung marunong kang bumuno. Nasaan yan? Lumabas ka dito. Hilahin ninyo siya. Kapitan ng seguridad, no? O kaya, sumama ka rin. Lin Tian, huwag kang maging mayabang. Lumabag sa patakaran ng kumpanya. Nangahas kang magwala sa loob ng kumpanya. Tinanggal ka sa trabaho. Ako ang nagwala? Hindi mo ba makita ang tama't mali? Baliktad ang iniisip mo. Kalokohan. Binugbog mo muna si Li Xiao at lumabag ka sa mga patakaran ng kumpanya. Nakasugat ka pa ng kasamahan. Labas ka ngayon din. Hindi pwede, kapitan. Siya ang asawa ni Susi. Ano nang sinasabi mo, bata? May asawa ba si Sukingwan? Li Xiao, parang hindi basta-basta ang sabi-sabing ito. Narinig ko rin. Li Xiao, Bakit naisip iyon? tinawagan mo na siya. Nalulungkot ba siya? Tigilan mo yang pang-aakit. Pinigilan ako ng isang tinatawag na lintayan. May security guard na humarang sa pintuan. Ganyang basura. Sino ang nagpasok sa kumpanya ng ganyan? Gayon din. Agad. Tanggalin ninyo siya ngayon din. Ay naku, Li Xiao. Wala akong magawa dyan. Sabi nila si Lin Chen ay asawa ni Susi. Sekretary lang ako. Hindi ko siya kayang harapin. Totoo nga, asawa ni Sukingwan siya. Tatanungin ko nga, basta nag-aseg ng kahit sinong guard, pinapasok sa kumpanya. Sino ang pumayag dyan? Tanga ka ba? Sinabi ko na, hindi maayos ang suot. Bawal pumasok. Su Xiao, ayos ka lang ba? Ang kite mo naman, sinaktan mo pa si Su Xiao. Mukhang sawa ka na sa buhay. Hintayin kita. Sukingwan. Si Lin Tian, asawa mo, di ba? Ang galing mo naman. Pinadala mo siya maggulo sa kumpanya? Hintayin mong ma-impeach ng board. Su Wenji. Ano nang ibig mong sabihin? Bumaba ka at tingnan mo. Sasabihin ko sa'yo. Tapos ka na, Sukingwan. Salamat talaga, Lin Tian. Dahil sa gulo mo, malaking problema si Sukingwan. Baka kaya kong alisin siya sa board. Ako ba agad ang nagdulot ng gulo sa asawa ko? Susi, kumusta? Ano na nangyari kay Zhang Kuang? Susi, tanungin ninyo ang asawa ninyo. Ikaw, Lolo. Susi, ganito ang nangyari. pinoprotektahan ni Lin Tian ang patakaran ng kumpanya.
Nasa self-defense lang iyon. Sa tingin ko, tama siya. Hindi katakataka na taga-Susii ang kumuha ng lalaking ito. Ang dami mo ngang ipinapabor kay Yan. Linoliin mo ang bibig mo dyan. Isa ka lang namang security guard. Sinasabi ko sa'yo, huwag mong isipin na dahil may suporta ka mula kay Susii. Hindi kita mapipigil. Ginagawa ko lang ang alituntunin ng kumpanya. Nag-text na ako kay ikalawang lolo. Darating na agad ang ikalawang lolo. Sana pagdating niya, matapang pa rin si Susii. Lol, nandito na po kayo. Anong nangyari kay Xiao Ji? Ang babaeng ito, si Su Qingwan, kumuha ng lalaki, at pinapatabunan pati ang security ng kumpanya. Kalokohan. Sukingwan, isang babae ka lang. Walang hiya. Kung hindi ka man marangal, okay pa sana. Pero ginagamit mo pa ang kapangyarihan mo. Naglagay ka ng lalaki sa kumpanya. At siya pa ang nagkakalat ng gulo. Paano ka ba naging si? Anong klaseng pamamalakad ito? Hindi ganoon si ikalawang lolo. Si Lin Tian ay hindi basta-bastang lalaki. Huwag nang sabihin pa. Tinipon ko na ang mga board members. Tungkol sa insidenteng ito, mas mabuti magpaliwanag ka sa board. Su Qingwan, maghanda ka na baka tanggalin ka. At tungkol sa lalaking iyon, may pagbabalik loob pa akong gagawin sa'yo. Hinto. Patakaran ng kumpanya. Hindi pinapapasok ang hindi nakapormal. Ikaw ba ang sinasabi mo? Ikaw nga ang sinasabi ko. May patakaran ng kumpanya. Hindi nakapormal, bawal pumasok. Nakakasual po kayo. Lumabas kayo. Nadinig niyo lahat iyon. Sabi niya, huwag akong papasukin. Sukingwan, tignan mo. Sinabihan niya akong umalis. Sage. Sakto. Ikalawang lolo. Hindi ganoon ang ibig niya sabihin. Hindi yon. Anong ibig sabihin nito? Gayon, tignan natin. Gusto kong pumasok. Sinong hihinto sa akin? Lumabas. Ikalawang lolo. Lolo. Ah, ikaw, Lin Tian. Inakala mong gagalawin mo ang ikalawang lolo? Malaking shareholder siya ng Su Group. Parang naghahanap ka ng gulo. Hindi sinasadya ng ikalawang lolo. Pipilitin kong humingi siya ng tawad. Mabilis, humingi ka ng tawad kay ikalawang lolo. Susi, ginagawa ko lang ang aking tungkulin at obligasyon. Hindi ako nagkamali dito. Bakit ako susorry? Ay, swak naman. Si Sukingwan ba ang kumpany na pinapamahalaan mo? Kahit ako, hindi ako makapasok. Balak mo bang alisin lahat ng ibang direktor? Para ikaw na lang ang may hawak ng lahat. Hindi ganyan si second grandpa. Huwag kang magbitaw ng malaking paratang. Medyo edad mo na, di ba pwedeng maintindihan ang mga tao? May tinakda ba ang kumpanya na hindi pwedeng pumasok kung hindi nakaayos? Nakatingin ka gamit ang maputlang walang lakas na mga mata. Hindi mo ba mabasa ang malalaking letra na iyon? Ikaw na amoy gwardiya. Lumayas ka rito. Anong problema ng gwardiya? Bilang gwardiya, may karapatan akong magsiyasat sa bawat pumapasok at lumalabas ng kumpanya. O sinasabi mo ba na hindi ka naman tao? Anong katauhan mo? Bakit mo ako kinakausap ng ganito? Huwag mong ipagyabang na matanda ka na. Tatanungin lang kita, may ganoong patakaran ba ang kumpanya? Ako si Su Changjian. Tatanungin kita, may ganong patakaran ba ang kumpanya? Tatanungin kita, may ganong patakaran ba ang kumpanya? Sinasabi ko Tarantado ba? lang, may ganong patakaran ba? Ikaw. Lol, sagya na, tama na siguro. May ganong alituntunin, okay na ba? Lol, bakit ka nakikipagtalo sa amoy-amoy na gwardiya? Susi, inaamin niya na may ganitong patakaran sa kumpanya. Ginawa ko lang ang tungkulin ko. Pinatunayan ko sa rason. Patakaran ay patakaran. Ako si Su Changjian. Ang patakarang ito para sa akin. Ang patakaran ay para sa lahat ng tao sa kumpanya. Bakit sa iyo hindi ito gumagana? O baka hindi ka talaga tao? Lol, ayos ka lang ba, lolo? Tumawag ka ng ambulansya. Sagya nga, pakinggan mo, Su Qingwan. Kung may mangyari sa lolo ko, hindi kita palalampasin. At ikaw, mabahong gwardiya. Tapos ka na. Worry ka lang, lolo mo ay naipit lang sa galit. Hindi siya mamamatay. Hindi mo ba narinig ang kasabihan? Ang mabuting tao, maikli ang buhay. Ang salot, tumatagal ng henerasyon. Ang matandang iyon, mahabang buhay siya. Ikaw, ang cute mo naman. Lolo, kalma lang po kayo. Huwag kayong magalit ng sobra, baka masira ang kalusugan nyo. Su Qingwan. Iniutos ko ngayon. Tanggalin mo siya agad sa trabaho. Ikalawang lolo. Si Lin Tian ay kumikilos lang ayon sa mga patakaran at regulasyon ng kumpanya. Wala siyang nagawang mali. Hindi ko siya madismiss. Ikaw. Lol, Si Jenna. Paparating na ang mga miyembro ng board. Kung hindi mo siya papatalsikin, ako muna ang magpapalayas sa'yo. Tigil. Susi, hindi pwedeng palabasin na dekorasyon ang patakaran ng kumpanya. Kung hindi, ito ang pagkukulang mo bilang CEO. Hindi na ito mababawi. Kahit papasukin si Su Changjian, hindi kanya padadapuan sa board. Ako at si Lin Tian. Pasensya na po, second grandpa. May patakaran ang kumpanya.
Walang sinuman ang espesyal. Pasaway ka. Kahit ang tatay mo, hindi ako ganito kakausapin. Ang gago mong babae, wala kang takot sa batas. Iniutos ko na ngayon. Alisin mo siya dito. Lintian, gampanan mo ang tungkulin mo. Ang lumalabag sa patakaran ng kumpanya. Hindi papayagang pumasok. Opo. Huwag kang mag-alala, Susi. Nandito ako, hindi makakapasok ang gulo sa kumpanya. Pasaway. Pasaway. Suking Wan, maghanda kang maalis sa kumpanya. Pakiusap. Lintian, isang beses lang kitang papaniwalaan ngayon. Lolo, ano ang gagawin natin ngayon? Hindi na kami ikot. Dito na lang kami maghihintay. Malapit na dumating ang ibang board members. Kung kaya niya, pigilin niya lahat ng tao. Lolo, Ang talino ng plano ninyo. Kung totoong susubok siyang humarang, nunggalin niyang masagasaan niya ang lahat ng shareholder. Mapapagalitan natin lahat. Si Su Kingwan, nagbato ng bato sa sarili niyang paa ngayon. Iyang dalagita. Bata pa. Wala pang balahibo pero nag-aakalang makikipagsabayan sa akin. Tingnan natin ngayon. Sino ba talaga ang may hawak ng kumpanya? Sino pa nga ba? Siyempre, ikaw pa rin, ikalawang lolo. Dumating na sila. Ama, ikalimang lolo, naparito na rin kayo. Xiao Ji, tinorture ka naman ulit ni Suking Wan. Ano? Ginagamit niya ang pagkaso niya. Ni hindi niya binigyan ng respeto ang ikalawang lolo. Hindi na kami makapasok sa opisina. Hindi pwedeng mangyari yan. Nagkaroon siya ng lakas ng loob na parang leopard. At nangahas siyang humarang sa inyo. Tama, kuya. Ikaw pa ang pinakamalaking shareholder ng Sugru. Kahit si Suchangkang na matanda, hindi niya kayang hindi magbigay galang sa inyo. Kung ganito ang tapang ni Suking Wan, baka isipin ng lahat, bakit ko pa dinala ang board meeting ngayon? Si Suking Wan, pasaway na yon. Parang gustong mag-alsa. Grabe, nakakabastos. Kahit nandiyan pa ang lolo niya, hindi naman siya hahadlangan ang pagpasok ng ikalawang kuya sa kumpanya. Ang matanda naming yon, parang nawawala na ang bite. Talagang pinayagan si Suking Wan na pamunuan ang kumpanya. Ngayon pati ikaw, ikalawang tiyo, hindi na makapasok. Gusto kong makita kung sino ang nagbigay sa kanya ng tapang. Sama-sama, atakihin. Ang galaw ni ikalawang lolo, talagang malupit. Tumigil kayong lahat. Bulag ka ba? Ikaw, inakala mong kaya mong hadlangan ako. Naku talaga, ikaw pala, bata. Binugbog mo ako noon. Hindi pa kita napaghahabol. Lumayas ka agad. May patakaran ang kumpanya. Walang papapasok kung hindi nakapormal na dami. Kung magpupumilit kayong puwersahin ang pagpasok, tingnan ninyo itong dalawa, halimbawa ninyo. Anong sabi mo? Ikaw na security lang, nangahas kang magsalita ng ganyan sa akin. Maaring hindi ninyo alam, ang walang kwentang security na ito ay isang lalaking kinuha ni Suking Wan mula sa labas. Sinasaligan niya ang backing ni Suking Wan. Hindi niya tayo pinapahalagahan bilang mga shareholders. Ikalima, sa tingin ko, tigilan na natin. Kung magpipilit kang pumasok. Pwede ka pa niyang itapon palabas. EMEA, hindi ako naniniwala rito. Nangahas siyang itapon ako. Bigyan ko siya ng 10 tapang. Tara. Grabe naman, hindi mo ako papasukin. Ang kapal mo, Su Kingwan, lumabas ka ngayon. Hindi ako papayag. Hindi ako makapasok sa sarili kong kumpanya. Tara. Kung gusto ninyo, pwede kayong pumasok. Pero ayon sa patakaran ng kumpanya, dapat nakapormal kayo. Kung hindi, habang nandito ako, hindi kayo makakapasok. Ang alawang kuya, anong gagawin natin ngayon? Ano pa ang magagawa natin? Uwi kayo, magpalit ng damit. Tara. Lolo, pabayaan na natin ito. Sobrang nakakainis. Dapat lang, mahiya sila. Tandaan mo, kung gaano naiinis ang mga shareholders. Sa board meeting, sasabog ang galit nila. Hindi mo ako haharangin? Bakit hindi mo ako hinarang? Ikaw ay isang asong bantay. Aray, ang sakit. Bitawan mo na. Nagpapagmalaki na ako. Kontento ka na ba? Kontento na kami. Bitawan mo na, sasabog na ang kamay mo. Simula ngayon, huwag kang magsalita ng ganoon kaasim. Kung hindi, sisampalin kita ng malakas. Huwag ka magmalabis.
Par, malaking gulo ang nilagay mo sa sarili mo. Kahit asawa ka ni Susie, hindi biro ang mga shareholder na yan. Maaring malaki ang problema ninyo ni Sukingwan. Ikalawang tiyo, ikalimang tiyo. Mga shareholders, bakit kayo nandito? EMEA, may mukha ka pa bang magtanong? Su Dongyang, para sa akin. Tapos ng pagiging chairman mo. Ikalawang tiyo, nagkamali ba ako? Naiinis ba kayo sa akin? Hindi yon lang, kasi ang anak mong babae. Si Sukingwan, napakalakas niya. Simula ngayon kaming matatanda rito. Baka hindi na kami makapasok sa pintuan ng kumpanya. Kung talagang malakas ka, tanggalin mo na kami lahat. Sukingwan, andito ka na. Anong ginawa mo ba talaga? Ikaw ba ang nag-utos ng pagpupulong ng board, Chairman? Hindi ako. Kung hindi ikaw ang nagpa-convene ng board, ang mga shareholder ay pag-aari lang ng shares. Hindi kasali sa araw-araw na pamamalakad. Bakit kayo nandito kung ganoon? Paano mo ba sinasabi yan? Nandito ang mga nakatatanda mo. Ganito ba ang pagtrato mo sa mga nakatatanda? Huwag niyong gamitin ang pagiging matanda niyo para i-pressure ako. Kung usapang pamilya ito, pag-usapan na lang natin yan sa bahay. Pero nasa opisina tayo ngayon. Dahil wala pang board meeting na itawag ng chairman. Hindi kayo dapat naririto. Kaya humihiling ako na umalis kayo sa conference room agad. At sa buong premises ng company. E paano kung ayaw kaming umalis? Ano kung manatili kami dito? Sige, kung ayaw nyo. Tawagin ko na lang ang security. Lintian, pumunta ka dito saglit. May mga pasaway dito. Kingwan, anong ginagawa mo rito? Sukingwan, sira ulo ka. Mga shareholder kami dito. Bakit ninyo kaming ipinagbawal pumasok? Nagugulo kami. Ang lakas ng loob mo. Su Dongyang, ingnan mo kung ano yan. Ito yung magandang asal ng anak mo. Wala na ba ni konting respeto sa nakatatanda? Kingwan, anong pinagsasabi mo? Puro ka na lang gulo. Mabilis kang magpaalam sa iyong second grandpa. At sa lahat ng mga shareholder. Sinusunod ko lang ang company policy. Bakit pa ako magpapahingi ng sorry? Ikaw, mapapaligoy ka na ako sa galit. Uncle, bata pa si Kingwan, hindi niya alam. Ako na po ang magpapaalam sa inyo. Magpaalam. Sapat ba yan? Sino ang nagkamali dito? Susi, sino ang gulo? Su Kingwan, walang puso ka. Dalhin ninyo ang mga mabahong security. Halika, halika. Ngayon, sa harap ng tatay mo. Itaboy niya kami lahat. Dito ka ba nararapat na pumunta? Lumayas kayo agad. Susi, ano ang utos? Kailangan ko bang itapon ang mga basura na ito? Itapon lahat. Lintian, gusto mo pa kaming paalisin? Nangahas ka pa? Wenji, ayos ka ba? Binugbog ako ni Lolo. Papahamakan ko siya. Taranta ka, bata, nananakit ka pa. Su Dongyang, ayusin mo ba to o hindi? Lintian, nababaliw ka na. Alam mo ba kung sino ang tinamaan mo? Susi, kailangan ko bang batuhin ang ulo nila isa-isa? Durugin ang mga ulo nila. Baliw na talaga siya. Totoong baliw ang tao. Tanggalin siya sa trabaho. Ngayong sandali, tanggalin ninyo siya. Agad. Gayon din. Papahuliin ko siya. Tinanggal ka na sa trabaho. Lumayas ka. Sandali. Chairman, ako ang tunay na sihi ng kumpanya. Ayon sa patakaran ng kumpanya, ang kapangyarihan sa tauhan sa ilalim ng XX ay ako ang humahawak. Wala kang karapatang tanggalin siya. Ikaw. Siege, kung ganon, kami muna ang magtatanggal sa iyo. Nandito na ang lahat ng mga direktor. Iminumungkahi ko, tanggalin si Sukingwan, ang pwesto ng C. Sa ngayon ako. Sang-ayon. Sa ngayon din ako. Pangalawang tito, mga shareholders, huwag kayong magalit, huwag mag-init ang ulo. Pipilitin kong kausapin si Sukingwan. Kailangan siyang magbigay ng paliwanag sa lahat. Siege, umupo na kayo. Ihanda ang pulong ng board. Pangalawang tito, ito, A. Ikaw ang nagpasimuno ng gawang ito. Magpupulong na kami. Hindi ka pa ba aalis? May kinalaman si Lin Chen sa bagay na ito. Hindi siya pwede umalis. Anong class ka ba? Karapat dapat ka bang umupo sa mesa namin? Tao siya ko. Sinabihan ko siyang manatili rito. May problema ba? Ikaw? Okay. Ayokong mag-aksaya ng oras dito. Ako ang nag-ayos ng pulong ng board ngayon. Ang dahilan, tanggalin si Sukingwan bilang C ng Sugroup. Hahaha. Tio, misunderstanding lang ang nangyari ngayon. Hindi ikaw ang magpapasya kung misunderstanding yan. Pwede siyang tanggalin. Ano ang rason? Rason, bilang C. Ginamit mo ang kapangyarihan para sa pansarili. At lihim mong inemploy ang lalaking kalye na ito. Bilang seguridad ng kumpanya. Seryosong nagulo ang kaayusan ng kumpanya. Dahil lang diyan, hindi pa ba sapat iyan? Mag-ingat ka sa pananalita. Anong ibig mong sabihin na lalaking kalye?
Asawa ko na siya ngayon. May marriage certificate na kami. Si Su Qingwan, nag-asawa ng security? Asawa mo siya. Iyan lalo pang nagpapatunay. Ginamit mo ang kapangyarihan para sa sarili mo. Sa pagkakaalam ko, wala kaming plano mag-hire. Kaya yung si Lin Tian na ito, paano siya nakapasok sa kumpanya? Siya ang inayos kong mapasok. Bilang sisi ng kumpanya, ginamit ko ang kapangyarihan para sa sarili. Kung gagamitin ninyo iyan para tanggalin ako, tatanggapin ko. Maganda, may alam ka sa sarili. Ngunit, yung iba na inayos din ninyo mapasok, mga tauhan, mga leader, hindi ba dapat silang tanggalin din? Susi, ito ang listahan ng mga taong inaksyonan ko. Maari na ninyong ianunsyo. Lin Chen, tanggalin. Su Wenji, tanggalin. Su Qingwan, anong ibig mong sabihin? Kitang-kita, hangad mo lang maghiganti. Hindi ba ito ang hiningi ninyo? Natanggalin lahat ng pumasok sa pamamagitan ng koneksyon. Hindi ba dapat silang lahat tanggalin? Ginawa ko lang ang inyong utos. May problema ba? Kung wala naman, ibibigay ko na ang listahang ito sa GC. Para sila na ang magpatupad. At tanggalin ang mga nakalista. Haha. Kaya ano ngayon? Sa totoo lang, Qingwan, malaki rin ang naitulong niya sa ating kumpanya. Kahit may pagkakamali siya. Pero, hindi naman dapat tanggalin agad. Nga. Bata pa ang mga kabataan, may pagkakamali naman. Huwag na ulitin, yan lang. Pangalawang lolo, may masabi ka pa ba? Ikaw, Lolo, kung may reklamo, sabihin nyo na diretso. Huwag na hintayin pa na mawala ang tao. Pag nagsisi na kayo, huli na. Ikaw, hintayin mo ako. Sandali lang. Nakakainis na batang yan. Ano pa ba ang balak mo? Chairman, ngayon inalay ko ang sarili ko. Walang inisip na panganib. Pinrotektahan ko ng todo ang kumpanya. Lahat ng mga patakaran nito. Maging pa, tinangka pa akong saktan. Halos masaktan ako dahil sa tungkulin. Ganito ang ginawa ko. Dapat ba akong gantimpalaan ng kumpanya? Sinuntok ako, tapos gagantimpalaan pa? Sang-ayon ako kay Lin Tian. Dapat patas ang parusa at gantimpala sa kumpanya. Bilang sisi, dahil ipinagsapalaran ni Lin Tian ang sarili niya ngayong araw. At pinrotektahan ang mga patakaran ng kumpanya. Pera bilang bonus, 1-0-0-0-0. At saka, seryosong kapabayaan si Zhang Kuang, security captain. Bawiin ang kanyang pagiging captain. At ibaba si Su Wenji at iba pa sa grade 1. Bawas sahod ng 3 buwan. Para maging aral sa iba. Huwag kayong magpapakampante. MEA. Tara na. Tingnan natin ang pinsalang ginawa mo. Tito, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Mahal. Alam mo ba, simula nang pumasok ako sa kumpanya, hindi pa ako naging ganitong tuwa. Mga daga silang iyan. Arugante at makasarili. Ang alam lang ay sumisipsip ng dugo ng kumpanya. Pero nagkakaisa naman ang interes nila. Kaya wala akong magawa noon. Dati sobra akong nababahala. Akala ko pa nga na ang kumpanya ay masisira dahil sa kanila. Ngunit, buti na lang ngayong araw. Talo sila. Mukhang ang mga daga rin pala ay hindi naman walang talo. Lin Chen, salamat sa'yo. Ikaw ang asawa ko. Wala nang pasalamatan. Sino ang asawa mo? Nasa loob ito ng kumpanya. Tawagin ninyo akong susi. Natanggap. Babalik ako at tatawag na. Bumalik ka pa. Tatay, hindi mo alam, nakapagsimula siya ng malaking gulo. Hindi talaga natin siya papayagang bumalik sa kumpanya. Anong nangyari kay Lin Tian? Wala naman talaga akong masyadong ginawa. Tumulong lang ako sa kumpanya. Ayusin lang ang normal na ayos. At saka, tungkol dito, binigyan na ako ni Su Qingwan ng gantimpala. Sa tingin ko, hindi na kailangan ng family meeting. Pinupuri niyo ako, di ba? Pinupuri ka namin. Ano ba talaga ang iniisip mo? Alam mo ba, dahil naalis si Su Qingwan, tatay, mula ngayon, talagang hindi na siya dapat may kaugnayan sa kumpanya. Huwag na nating hayaan siyang magkaroon, kahit kaunting koneksyon. Kailangang palisin siya sa pamilya Su. Bayaw, gusto mo bang isaalang-alang na sumama siya sa amin? Su Qingwan, ikaw, ganoon din ba ang iniisip? Lolo, sa totoo lang, maganda naman ang ipinakita ni Lin Tian ngayon. Salamat, asawa. Su Qingwan, baliw ka ba? Bakit mo siya tinatanggol? Ha ha ha. Sabi ni Su Qingwan, maganda yan. Siyempre, maganda talaga. Lin Chen, magtrabaho ka ng mabuti, ha? Opo, lolo. Bayaw, ikaw naman, kailan ka pupunta sa bahay namin? Nandoon pa ang nanay ko. Naghihintay siyang gamutin mo siya. Su Qingwan, mabait ang ninang mo sa'yo nitong mga taon. Huwag kang mag-asaway.
Bukas, isama mo si Lin-chan para bisitahin siya. Opo, lolo. Huwag mag-alala, lolo. Garantisado, gagawin ko. Sig. Bukas, bisitahin natin ang ninang ko. Maging magalang kapag nagsasalita. At saka, ngayong gabi, matulog ka muna sa sala. Mahal. Bayaw, gusto mo ba? Tutulog ako sa sala kasama ka ngayong gabi. Hindi na siguro. Talaga? Basta. Pagagalingin mo ang nanay ko. Gagayin ko ang kahit anong gusto mo. Seoksu, bakit hindi ka pa dumarating? Nako, ayan na, ete. Bayaw. Ako, kapag sinabi ko, ginagawin ko talaga. Ang batang to. Tuli ka na. Lin-chan, bisitahin mo mamaya ang inaanak ko. Mag-ingat ka sa sasabihin mo. Opo. Pilitin mo, bayaw. Mabait naman ang mama ko. Masyadong mabigat ang mga kondisyon. Pasensya, hindi kami makikipagtulungan. Si Kuya, huwag ka munang mag-alala. Seryoso naman kami. Pwede ba? Tingnan mo muna ito. Ano yon? Gagawin mong asawa ko. Basta magpakasal ka sa akin. Si Lee at Kuya, isang pamilya na kami. Walang kontratang hindi pwedeng pag-usapan. Li Xiao, anong biro yan? Pwede na akong maging nanay mo. Magpakarespeto ka. Eded, hindi hadlang. Kailangan lang natin magbukas ng puso at mag-usap ng masinsinan. Naku. Li Xiao, bumalik ka na. Hindi ito pwede. Bakit hindi ka tumutulo? Parang ayaw mong uminom ng alay eh. Anong gagawin mo? Gagawa ba? Palahaw na pilay. May mukha ka pa, wala kang hiya. Huwag mo akong sisihin. Banog na kamay, nasira ang bulaklak. Bitawan mo ako. Tulong. Kapag mas marami kang ginulat, mas nainit ako. Tulong. Sigaw ka hanggat kaya mo. Walang sasagilid sa'yo. Haha. Hindi. Tulong. Mama, nanito na ako. Fiaofu. Tulong. Mama, Anong ginagawa mo? Ikaw na naman. Kay ka lang ba? Ayos lang ang mama. Xiao, huwag kang makialam. Umalis ka na. Hintayin mo, ipapalakad kita. Gago. Hintayin mo diyan. Sukingwan. Ito siya. siya si Lin-chan. Mama, ito ang aking bayaw. Ngayon, dinala ko siya para tingnan ang iyong binti. Tingnan ang binti. Malit na Tsu, mabiti na ginawa mo. Ilang taon na ang lumipas. At wala pa ring paraan. Pinalampas na ng mama ang pag-asa. Ngunit ikaw. Ikaw ang naniwala sa akin. Itong bayaw na to, hindi siya katulad ng mga mandurukot sa labas. Magaling siya. Ang binti ko, siya ang gumaling na ron. Tingnan mo. Totoo ba to? Bayaw. Pakiusap. Tingnan mo na si mama. Dali na. Sige. Ninang, pasensya na. Lin-chan, kaya mo ba? Medyo malala ang kondisyon ni Ninang. Kailangan mong gamitin ang aking espesyal na masahe. Binata. Naniniwala ako sa'yo. Sadye, ikaw na. Lintian, kaya mo ba talaga? Hindi ba sinasamantala mo lang ito? Para samantalahin ang aking godmother. Ayos na.
Godmother, subukan mo. Ayos na. Ang hita ko, talaga namang gumaling. Ang saya naman. Congrats, Godmother. Ikaw ba sa Linsyan? Talagang maraming salamat sa iyo. Walang anuman. Godmother, ikaw ang godmother ni Sukingwan, di ba? Kaya natural na ikaw din ang godmother ko. Dapat ko lang ginawa to. Naman, asawa. Godmother. Karapat dapat niyang gawin to. Brother-in-law. Sinabi ko sa iyo nung isang araw, pwede mong gawin ang kahit ano. Pero seryoso nga ito. Godmother. Ngayon na gumaling na ang sugat mo. Hindi na kami mag-aabala. Babalik kami sa loob ng ilang araw. Hindi pa aalis? Asawa. Godmother, aalis na muna kami. Brother-in-law, bisitahin mo ako kahit kailan. Doktor, kamusta ang kalagayan ng katay ko? Lumala na naman ang kanser sa atay ng iyong ama. Ang kanser ay kumakalat pa ng higit. Ginamit na namin ang pinakamabuting treatment. Pero pang tempo lang ang ginhawa ngayon. Walang lunas na ito. Akala ko ba, ang medisina ngayon, kaya nang magpagaling sa kanser? Si Kin, may mga kanser na, mababawasan sa chemotherapy. Pero ang kanser sa atay, ay wala pang tiyak na lunas. Bobang doktor, ang dami kong ipinupondo sa iyo bawat taon. Walang kwenta pala ang lahat. Sige na. Kung hindi na magaling, hayaan na. Kapalaran na talaga ito. Kunwari, ang pamilyang siya sa Qingcheng. Noong una, sila ay dakilang pamilya sa lugar. Dahil sa namamanang sakit sa binti, nalipol na ang kanilang pamilya. Nalipol na ang kanilang pamilya. Hello. Ano? Gumaling na ang binti ni Xia Yuhe. Divine Doctor. Totoong mahiwagang doktor siya. Kahit anong presyo ang bayad, dadalhin siya sa bahay ng Qin. Hindi. Ako mismo ang pupunta. Ara, galaw na. Pupunta tayo sa Qingcheng. Mahal. Nagseselos ka. Ako? Nagsiselos? Linchan, paano ako magsiselos? Paano ako magsiselos sa iyo? Seth. Hindi ako nagseselos. Sino ang nagutusan kang matulog sa kama? Ikaw, matutulog ka sa sahig. Sino namang papayagang matulog ang asawa sa sahig? Linchan, kahit kasal na tayo, hindi ibig sabihin tinatanggap ko na ang kasunduan. Sabi ko matulog ka. Kaya dapat matulog ka. Seth. Gagawin kong kausapin si Lolo. Bakit lagi kang kumakanta kay Lolo? Hindi ka ba pwedeng umasa sa sarili mo? Ganito na lang. Kung maipapasa mo ang isang pagsubok, tatanggapin ko ang kasunduan. Anong pagsubok? Unang pagsubok. Walang tulong mula sa akin o sa pamilya ko. Bukas, magtrabaho ka at kumita ng sarili mong pera. Kumita ka ng 3,000 piso. Kapag nakuha mo, pasado ka. 3,000 lang? Gano'n ka ba kaliit ang tingin sa akin? Hindi ako naniniwala na kaya mong kumita ng mag-isa. Kung pumasa ka, may reward ba? Kung pasado na lang. Ano pa ba ang gusto mo? May pangalawang pagsubok pa pagkatapos. Wala pa nga akong kahit kaunting gantimpala. Mas mabuti pang puntahan ko si Lolo. Ay, huwag kang pumunta. Sige, ganito na lang. Kung makapasa ka sa pagsubok, pipayagan kitang humiling ng isang bagay. Kasunduan, wala nang atrasan. Sumpa ko. Seth. Ayos, deal. Maghintay kang mapapalo ang puwet mo. Grabe ang init. Wala pang lilim na mapagpapahinga. Mayroon na. Libre natin silang lagyan ng halaman para sa lilim. Anong isusulat? Halika, tingnan ninyo. Dito, dali, tingnan niyo ito. Hindi umaagos ang ki at dugo. Ayan itong gamutin ang kahit anong komplikadong sakit. Lunas sa lahat ng karamdaman. Lumapit at silipin ninyo. Lunas sa lahat ng karamdaman. Lunas sa lahat ng sakit.
Gamot muna, saka mawala ang sakit. Epektibo ba to? Bigyan mo ako ng 2 set ng gamot. Naman, syempre. Pasensya na. Per. Ginagamot mo lang ang sipon at lagnat ba? Kumita ba? Hindi lang ako para sa ubo at lagnat. Ay ako lahat ng mahihirap na sakit. Iyang cancer. Ay, kaya ring magamot ang kanser. Aniwang walang lunas ang kanser. Kaya kung maibsan, tungkol sa ganap na paggaling, pero yun, baka, walang makakagawa niyan. Ayos, hindi ako mag-alala. Sage, tuloy. Espesyalista sa cancer. Walang panlilinlang. Garantiya ng paggaling. Kung di gumaling, walang bayad. Hoy, silip kayo. Walang panlilinlang. Garantiya ng paggaling. Kung di gumaling, walang bayad. Gagamot ba ang cancer? AMEA, hindi ako lalapit. Presko ba? Ang kapal ng mukha. Nagsasabing kaya niyang pagalingin ang kanser. At sinabing walang panlilinlang pa. Maling sulat pa ang mga letra. Mukhang nagyayabang lang siya. Huwag kayong magpaniwala sa kanya. Ginoong Qin. Nandun ang Divine Doctor sa harapan. Li Xiao. Ngayon, umaasa kami sa iyo na irekomenda siya. Hinahanap ninyo ako. Kilala ko si Hua Shenyi. Kadalasan, mapagkumbaba siya. Nagtitinda lang siya sa harap. Tumabi kayo. Halika, halika. Alice. Ikaw na naman, bata. Hindi ka ba mawawala? May tanong pa ako sa'yo. Hindi ka pa ba nabugbog ng sapat? Ikaw, Li Xiao, ang tinutukoy mo, Divine Doctor. Sino siya? siyempre siya nga. Ito si Hua Shenyi ng Qingqing. Kilalang may palayaw. Matalinong kami, higit pa kay Hua Tu. Li Xiao, bumibili ka na naman ng mga haigu na pil? Hahaha. Nagbibiro lang. Ito si Qin Si. Dinala ni Qin ang ama niya para magpagamot. Ang pamilyang Qin ang pinakamayayaman sa kabisera. Narinig namin na magaling si Hua Shenyi ng Qingqing. Dinala ko talaga ang ama ko para maggagamot. Kung mapagaling ninyo ang ama ko, malaking gantimpala ang ibibigay ng pamilyang Qin. Ano ang sakit ng ama ninyo? Qin Si? Hindi ba halata? Kitang-kita, cancer sa atay. Ikaw, paano mo nalaman? May cancer ako sa atay. Hindi ba? Talaga bang hindi na magagamot? Pangulo ng pamilya Qin. Huwag kang maniwala. Manloloko lang siya. Ito ang tunay na Divine Doctor. Pangulo ng pamilya Qin. Paano niya malalaman nang hindi nagbabasa ng pulso? Kung anong sakit ito? Ang batang ito, wala siyang ibang ginawa kundi hula-hula lang sa sakit. Napalad na tumama. Naku. Tama rin naman. Hayaan ninyo ako. Tignan ang pangulo ng pamilya Qin. Hua Shenyi, ano kayang nangyari sa tatay ko? Qin Si, huwag mag-alala. Hayaan ninyo, susubukan ko ang kaunting remedyo. Hua Shenyi, kaya mo ba yan? Sasabihin ko sa iyo, kung may mangyari sa tatay ko. Hindi ka makakaligtas, sasagutin kita. Ay, nilalabas nito ang nakalalasong dugo. Kapag nailabas lahat, gagaling siya. Ito ang mahalagang dugo ng puso. Magdura pa ng 2 beses. Patay na siya. Naku, kalokohan. Ikaw, maliit na bata. Anong alam mo sa medisina? Wala nang pag-asa sa dugo niya. Huwag kang magtuwa sa kapahamakan ng iba. Ito ba ang sinasabing Divine Doctor ninyo? Gets ko. Siguradong siya yung batang yan. Ginulo niya ang eksena. Nabala ang trabaho ng Divine Doctor. Manahimik ka. Hindi mo ba nakikita yan? Halata, cancer ng atay. Ito ang mahalagang dugo sa puso. Kung sumuka pa siya ng 2 ulit, mamamatay na siya. Ikaw ang dapat manahimik. Ito, Lin Chan, Divine Doctor. Pakiusap, iligtas mo ang tatay ko. Qin Xiao, hindi na maliligtas ang tatay mo. Kahit ang mga immortals, hindi na niya may liligtas. Madali lang yan. Kayo lang ang walang kwenta na manggagamot. Dahil mabait kang anak, iligtas ko ang tatay mo. Salamat, Divine Doctor. Heto, kunin mo. Ito ang stretch like stair pills. Ipainom mo ito sa tatay mo. Gagamot agad ang sakit.
Kinsi. Halata basura lang to. Paano ito magiging gamot? Huwag ninyo siyang paniwalaan. Kung hindi niya magamot, hindi ako magbabayad. Lin Chan, naniniwala ako sa iyo, Divine Dr. Lin Chan. Bilisan. Tawagin ninyo agad si Yarly. Sabi ko na huwag ninyo siyang paniwalaan. Emie, Ang patriarka ng kin na ito, yung gumagamit ng stretch leg stair, mukhang talagang pupunta na siya kay Yama. Sinasabi ko sa inyo, kung mamatay ang tatay ko, ipapasama ko kayo lahat sa kanyang libing. Gusto kong manatili siyang buhay hanggang madaling araw. Sino ang magtatapang patayin siya sa gitna ng gabi? Hindi ako patay. Ayos ka na. Siken. Tinawag mo ako para saan? Yarly. Suriin mo agad ang tatay ko. Opo, Elder Kin. Kukuhaan ko muna ng dugo. Ihatid sa laboratorio. Sage, Doktor. Kumusta ang kalagayan ng tatay ko? kumusta na siya? Hahaha. Ang pakiramdam ko ngayon, ang galing. Akala ko pa nga, kaya ko pang magparami ng 10. Si Kin. Ang tatay mo pala ay huling yugto ng kanser sa atay. Gayon, himala, gumaling siya. Ang lab report na ito, walang cancer cells dito. Naku, isang medical na milagro ito. Ano? Alagang gumaling siya. Paano nangyari yan? Ito ay talagang isang himala. Ang Western medicine, tinatanggal lang ang sintomas. Kaya syempre hindi nito magagaling. Sa pananaw ng aming tradisyonal na medisina, lahat ng karamdaman ay nagmumula sa pinagmulan ng katawan, dulot ng kahinaan at pagod. Kakatapos lang niyang ininom ang stretch leg stair pills ko. Nagpupuno ng enerhiya at nagpapalakas. Sapat ang dugo at esensya. Kahit maliit na cancer cells, sa harap ng kanyang pinagmulan, ay di makalaban. Tama na ang kalokohan mo. Anong bulok na paliwanag yan? Tumahimik ka. Kanina, umubo ng dugo at nawalan ng malay ang tatay ko. Pero dahil uminom siya ng pills na ibinigay ng Divine Doctor na ito, diyan lang siya nagising. Ang galing pala ng tradisyonal na medisina. Ang Divine Doctor na ito, tumatanggap ka ba ng disipulo? Hindi ako Divine Doctor. Divine Doctor nandito. Hinto, inahamak niyo ang tatay ko. Ayaw niyo lang umalis ng ganun na lang. Queen Xiao, hindi ko alam na siya ay pseudomdiko. Pinshaw, ito ay hindi pagkakaintindihan. Lahat ito ay hindi pagkakaintindihan. Misunderstanding. Sige, sabihin mo na kay Haring Patay. Tao, ihagis siya sa daming laki para pampakain ng isda. Huwag. Queen Xiao, maganda ang samahan namin. Pakawalan mo na lang ako. Sino naman ang magkaibigan sa'yo? Dalhin na. Puno ng pamilya Kim. Maawa ka sa amin, maawa ka. AM. Maraming salamat, Divine Doctor. Utang naming buhay ang iyong ginawa. Walang kailangan pasalamatan. Bayad lang. Divine Doctor, ito ang munting handog namin. Sana'y huwag ninyo kaming matawa. Ay, sapat na siguro ito. Mula ngayon, Divine Doctor, kung may kailangan kayo, ang pamilyang Kin, ibubuhos namin ang aming makakaya. Mamaya na lang. Tulungan ninyo ang misis ko, Divine Doctor. Isa-isa lang. Divine Doctor, tulungan ninyo ang nanay ko. Mrs., natanggap ko na ang sweldo. Kalokohan. Kakaalis mo lang. May nagbigay agad ng pera sa'yo. Emie. Lin Chen, nagnakaw ka ba sa bangko? Huwag mo akong siraan. Ito kasi, lehitimong kita mula sa pagtitinda. Nakuha ko ang pera. Kailan mo tutuparin ang pangako? Anong pangako? Ikaw. Sinabi mong papayagan mo ako ng isang kondisyon. Anong balak mo? Simula ngayon, ako ang matutulog sa kama. Ikaw naman sa sahig. Lin Chen, huwag kang sobra. Lin Chen, huwag kang sobra. Pwede ka ring matulog sa kama. Talaga? Pero kailangan matulog ka kasama ko. Kung ako ang nasa kama, hindi ba kasama kita? Sino nang gustong matulog kasama ka? Anong masama kung matulog kasama ko? Asawa na tutulog kasama ang misis. Hindi ba't natural lang iyon? Bukod pa riyan, matulog ka lang ng madalas sa akin. Magiging maganda at makintab pa ang balat mo. Parang bumabata pa nga. Huwag kang mangarap ng sobra. Sige, matulog ka na lang sa sahig. Ikaw na ang matulog. Matutulog ako sa sala. Ang laki ng utak nitong si Lin Tian. Siya pa nga ang pinapahintulutan akong matulog sa tabi niya. Kawawang walang hiya. Pero sa kanya, Ako nga si Lin Chan. Fayank mo ako.
Ikaw ang babae ko. Hindi ko hahayaan na may pumang-agaw. Asawa kita. Sabihin mo, Anong salamat? Master. Bahala na. Patawarin mo na siya. Suking Wan, hindi ba gusto mong matulog kasama siya? Ang totoo, ayaw mo lang matulog mag-isa sa sala. Nasa training siya. Baka totoo naman ang sinasabi niya. Kung matutulog ka sa kanya, talagang magpapaganda ka ba? Lin Chen, ano bang ginagawa mo kanina? Wala naman akong ginawa. Bakit kang parang lumilipad-lipad kanina? Talagang nag-ensayo ka ba? Talaga bang may mga Diyos sa mundong ito? Walang anuman na Diyos dito, di ba? Kakatapos ko lang magbasa. Tawag dito, quantum speed reading. Ito ay agham. Sabi nga ng kasabihan, aralin ng mabuti ang math at science, at hindi ka matatakot kahit saan ka magpunta. Huwag mo akong lokohin. Hindi kita niloloko. Kung gusto mo, ituturo ko sa'yo. Ayokong matuto niyan. Ano naman ang gusto mong matutunan? Hindi siguro. Gusto mo bang matuto ng... Gusto ko ng pampaganda at pagpapaganda ng mukha. Grabe, Lin Chen. Ginawang malagkit ang buong katawan ko. Bata pa kaya mahilig maglaro. Naintindihan ko naman. Pero ingatan mo ang katawan mo ha. Lolo, alam ko. Lin Chen, dapat magpusige ka. Sikapin mo, para madali kitang mahawakan bilang apo kong lalaki. Huwag kang mag-alala, Lolo. Tinitiyak kong matatapos ang misyon. Di ba, asawa? Tara na. Ha ha ha.